Tinalo po ni Grandmaster Richard Laporte si Grand Magnus Carlsen nung round number 1 dito po sa Grand K Chess Tournament 2024, no? Ngayon, magkalaban ulit sila. Pero nagpalit ng kulay. Puti naman si Magnus. Makabawi kaya? Ano po ang nangyari? Nag-D4 po si Magnus. Knight F6 naman. Ito pong si Richard Laporte. Nag-C4. Tumira lang po ng E6. Knight F3 develop C5. Yan yung tinatawag nilang Benoni. Pagka C5, din E5 yan. Yan, mainline po yan eh. Pero dito, Richard Laporte, yung mainline na capture, hindi niya ginawa. Nag-D6 lang. Pagka D6, Knight C3, kinapture po yung D5, binawi po ng pawn, tapos G6, ayun, na-transpose din pala. Nagtira po ng H3, linya po yan, pineprevent po ito. Kasi usually talaga yung Benoni, mapalit po yung isa sa tatlo na yan, luluwag ang posisyon. Pero pag hindi, medyo ipit. Anyway, nag-Bishop G7 yan, inipor. Nag-casting lang Bishop E3 na medyo nakakapagtaka. Bakit? Kasi Rook E8 yan. Ngayon, pagka Rook E8, didepensan mo yung E4 by playing Knight D2 at hindi naharangan yung Bishop dito. So, goods po yung linya na pinili ni Magnus. At kung mapapansin nyo, mabilis sila pare tumire. Nag-A6 si Laporte na tinirahan ng A4 para hindi makapag B5. Nag-Knight takes lang po sa E4 na linyahan. Sacrifice agad. Kasi pagka Knight takes dyan, may napakagandang F5. Pag gumalaw yung kabayo, titirahan ka ng F4, nakapin po kasi. Kaya si Magnus, sa'yo na yan, tumira lang po ng Bishop E2. E di kinapture yan, ang ending, 1 pawn up si Richard Laporte. Pero alam nyo ba na ito po ay lamang pa rin for the side of white. Dahil kahit 1 pawn up siya, underdeveloped ang mga pyesa. Nag-Knight C4 lang po yan para depensahan din po yung B2. At hindi lang yon para mag-A5 din po yan, tatarak yung Knight dun, no? Hindi ka na talaga makapag B5. Kaya inunahan po yung A5, ina-5 na agad ng itim. Pagka A5, nag-bishop po sa may F4, hitting the pawn na linya pa rin. Kung titingnan niya si Richard Laporte, ang bilis tumira. O, 45 minutes pa rin, hindi pa nababawasan. Si Magnus, medyo nangangapa na konti, pero definitely alam niya pa yung ginagawa niya dyan. Yun nga lang dito si Richard Laporte kasi, instead na itira yung ginawa dati Rook A6, nag-novelty na. Bishop F8 po ang pinawalaan. Pagka Bishop F8, nag-Rook lang po sa A3. Napakagandang Rook clip, no? Actually, typical Rook clip yan. Ang daming pwedeng gawin yan. Pwede dito, pwede dito, pwede din dito dahil pwedeng gumanon. Yan ang mga pwedeng gawin yan. Ang ginawa po ni Richard Laporte, nag-Knight A6. Pagka Knight A6, nagkasang na si Magnus. Nag-Knight B4, ayun, sumusugod yung kabayo na tinirahan lang ng Queen D2. Pagka Queen D2, nag-B6. 6 lang si Richard Laporte. Ano? Number 1 engine move. Alam niyo kung para saan yan? Eto, tingnan nyo. Pagka Rook G3 po, Rook A7. Para dun pala yan. Para yung tore, dito, mabilis na ma-develop, no? Astig eh. Anyway, tumira po ng H4. Ito pong si Magnus na talagang napaka-agresibo na. Libre pa nga yan. Oh, libre yan eh. Pero pag kinapture mo, maiiwanan yung mga pawn sa D6 saka sa B6. Kaya ang ginawa niya, nag-Rook F7. Pagka Rook F7, nag-Bishop G5. Hinarang po yung Bishop. Kinapture po yan at binawi po ng Reyna, which is not so good daw. Ang pinakamaganda daw, Rook takes. Hindi daw po ito maganda dahil may Knight takes. Kaso kasi, pag kinapture mo yan, pwede na pong tikman ito. No? Ang tanong, coach, bakit hindi tinitikman agad kanina? Kasi babagsak to. Pag kinapture mo yun, hindi na babagsak yung D6, mababawi yung H4. So, ganun po mangyayari. Kaya hindi tinix. Ang ginawa naman ni Magnus, in H5. Pagka H5, nag-Bishop F5 lang. Ito pong si Magnus na sinagot ng Bishop G4. Pinalit, no? Na kinapture po yan, binawi, at according to engine evaluation, this position is very close to equal. Kaso, Richard Laporte nagkamali. Kasi siya po ay tumira ng Rook G7 na napaka-passive daw na tira. Ano ba idea ng Rook G7? Dumidepensa. Pero passive daw, ibabalik ko lang ha. Kasi ang tamang tira, depensaan mo without being passive, Rook F6. Yan daw po ang tira. Bakit? Kailangan po ma-maintain daw po yung atake dito. Kasi sa nangyari po, tingnan nyo ha, balik tayo doon sa tirahan. Nag-Rook G7 po yan. Nag-Rook E1 eh. O, pine-pressure po yung pawn dito. Ngayon, kung nandito yun sa F6, pwede kang gumanyan, tapos may mga counterplay ka dito. May mga ganun pong idea. Nawala yung ganung idea. Nawala yung Knight D3 idea, pressure sa F7, dahil wala naman nakatutok sa F2. Kaya,
Ito pong Rook G7 ay hindi daw maganda. Pagka Rook E1, kinapture po yung H5, na kinapture lang yung ipon. At ang ending, binigay po ni Richard Laporte yung reyna niya kapalit dalawang tore. Kaso, pagka Knight takes D6, nag-rook sa E5, tumira lang po ng F4, kinapture yung pawn. Akala mo guys, okay pa to, 2 rooks for a queen. Atakado pa yung reyna, atakado yung kabayo. Kaso, may kending ditong matindi, kinendingan lang sa ito. Kumending lang ang reyna. At ang threat niya, mamatihin. Kaya hindi po pwedeng kainin yung kabayo. Nagpasingaw na lang yan eh. Pero pagkapasingaw, tinirahan lang ng Queen E6. Nag-resign si Richard Laporte. Bakit nag-resign? Kasi po, unang-una hindi ka pwede doon check. Hindi pwede harang capture. Ang tatakbahan mo siguro dito na kung saan sasagutin lang ng tumataginting na Knight E8. Pag gumalaw yung tore, Knight dito. Grabe, hirap na eh. Completely winning. Namumuti na nga po. Saan ba pwedeng gumalaw to na pwedeng dumipensa? Wala Siguro, check na lang muna. O pagka-check angat. Saan to gagalaw? Wala akong makitang galawan eh. Kasi pag dito ka, checking ka eh. Mag-stay ka na lang dito. Hindi pwede dito. May check pa rin ng knight eh. So, dito na lang. Ayan, yan na lang. Kaso, Queen E4. O, teka lang. Ilayo pa nga natin ng gusto. Lagay natin dito. Ang sagwa ng tingnan dyan. Pero, mukhang maganda naman. May 8 na ganito. Nip check. Hindi ka pwede doon. Mati ka sa dito. Pag dito ka naman, kahit siguro knight takes H5 eh. Ayan Mati. Ay, nako po. At dahil doon nakabawi si Magnus, hindi lang yon, naging maganda yung laro ni Magnus. At ang kanya pong score ay 4 out of 6 na. Si Richard Laporte naman po, na solo lead yan eh. 1 point ahead kay Magnus. Inalat. 2 sunod na talo. Natalo pa kay MBL yan bago natalo kay Magnus. At eto na po ang standing. Expected to. Tingnan nyo. Leading na si Magnus Carlsen. Wala, inalat si Richard Laporte. 2 sunod na talo. Si MBL nandyan. At meron pa pong ilang games pa. 4 na larong nalalabi. So, 1 point ahead si Magnus. Ako po, mahirap na habulin yan. Pero, tingnan natin kasi chess to eh. Makakalaban niya ulit si Ding Liren. Hopefully, may magandang bakbakan, magkaapisakan. Abangan niyo po yung mga susunod na laban. Susubaybayan po natin ito. Muli, ito po yung Coach P, Master Daniel Causo. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli pagkikita. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.